Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Medyo medyo nasira yung sound ko kanina. Hindi nag-sound ano. Kaya inulit ko ngayon. Ngayon po ay 12 ng Mayo 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay ala, alas 8:30 na ng umaga. Ah, Pangalawa na ito kasi inulit ko walang sound yung kanina. Hindi ko na-check. Nagluloko na yung koneksyon. Ah, ang topic ko po ngayon mga kababayan, mga binamahal ay itong coup na nangyari sa Senado o coup ni Cayetano sa Senado. 13 po ang bumoto at yan ang i-discuss ko ano. Pero ngayon ay ang dami kang magagandang balita ngayon eh. Opo, ngayong umaga ay 2 oras akong nagbabrowse diyan sa YouTube. Maraming magaganda na balita. Pero ito na lang muna ano, ang 13 po na bumoto ay si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, si Padilla, si Bongo, si De La Rosa, si Estrada, si Escudero, si Villanueva, si Marcolita, si Legarda, yung 2 bilyar at saka si Pia Cayetano. Yan po ang bumoto na palitan si Soto. Pero i-discuss po natin ano. Una ay si Alan Peter Cayetano. Ay talaga po ito, opportunista po ito eh. Opportunista talaga. At marami ng bisis pong napatunayan yan. At napakasinungaling yan. Ang sabi niya ay wala daw na inaristo sa loob ng Senado. Ay buhay pa po yung inaristo eh. Si Trillanes at saka si De Lima ay inaristo. Sumama sila. Kaya napakasinungaling yan. At kung gagamit yan ng Bible verse, puro kabaliktaran ang ibig sabihin. Parang kibuloy din. Oo, parang kibuloy. Ngayon kung nagba-Bible verse siya, ay nilalabanan ko agad eh. Sinusulat ko doon sa YouTube. Ngayon ay ito si Marcos ay hindi na natin si Amy Marcos ay ang theory ko dito ay nangako ito siguro eh o may usapan na bababa si Bongbong. Bababa si Bongbong, papalit si Sara at siya ang magiging vice president. Siya ang pipiliin. Parang ganun yan eh. Yan ang nakikita ko dyan. O malaki ang pinagsamahan niya sa mga Duterte. At idagdag ko pa pero hindi ko naman alam kung totoo yung sinasabi ni Waldy Carbonell na naging kabit pala ito ni Duterte. Nakikita po eh sa Davao eh. O, nakikita. O, kaya maaring totoo yun na naging kabit siya ni Duterte. O, sumasama daw, nakamotor eh. Paligid-ligid daw sa Davao ito eh. Nakaangkas sa motor. O, ay yun ang sabi ni Waldy Carbonell. Hindi ko lang alam kung totoo o hindi. Pero bakit naman sasabihin niya? Kung hindi totoo, kung hindi siya sigurado. At marami daw ang nakakakita. O, ayan Ngayon, ito naman si Robin Hood Padilla ay nanalo lang ito. Sa bagay, halos lahat sila yan, pati si Marcos, nanalo lang ito si Robin Hood Padilla kasi nga dinaya ang eleksyon. Dinaya yan. Pero hayaan na natin, ay malapit na naman na magtapos 2028, Bakit dinaya? Ay yun nagpadala ng boto nung kasabay po ito ni Bongbong Marcos ng kandidato At saka ito si Padilla, kaya sabay din itong ma-expire, Ay, nung nanalo sila yan, presidente pa si Duterte. At nung nanalo sila, ang nagpadala ng boto dyan sa Metro Manila lang po, para sabihin natin talaga, na dinaya talaga yan. Dinaya talaga yan dahil sa Metro Manila, ang nagpadala ng boto ay iisang computer lang doon sa server ng Comelec. At yun ay na-identify pa na private
Saang private? Private doon sa Comelec. Ibig sabihin, locally connected or local doon sa server ng Comelec. Hindi ba? O, ay samantala, ay hindi dapat ganun eh. Dapat ang magpadala ay public IP address. Kasi ang mga computer, ang mga boot counting machine natin ay lahat sila, yung boot counting machine natin ay public IP address. Hindi sila makakadaan sa internet eh. Hindi sila padadaanin sa highway ng internet kung hindi sila public IP address. Ayan po. Dinaya lang nila yan. Kaya ito ay utang na loob ni Padilla yan. Kaya ang gagawin yan, puro kalukuhan na lang o puro sa advantage ni Sara Duterte. Ito naman si Bungo ay dakilang alalay ito eh. At nasasangkot ito sa ICC. Kaya gagawin ang paraan yan para ang maupo na presidente ay si Sara Duterte. Ayan po, hindi ba? Yan. Pero napakarami po ito na korupsyon at yan nga, involved sila sa ICC. May kaso sila sa ICC. At susunod ay si De La Rosa, ay 6 na buwan po ito nag-absent. Bigla na lang dumating at present, hindi ba? Ayun pala, may kudita sila nagagawin. Ayan po eh. Tapos kung ano-ano ang aarte ng aarte dyan, hindi ba? Hihiling na bigyan daw siya ng proteksyon. Hindi ba? Ay ang sabi ko nga doon sa YouTube na sinusulat ko sa YouTube, nilalabanan ko yung mga DDS, hindi po trabaho ng presidente yan, yung magbigay ng proteksyon. Ang trabaho po ng presidente, yung sinumpaang trabaho ng presidente is to give justice to all men. Yan po ang sinumpaan niyang trabaho. At yan din po ang advice ng Diyos sa tatayo ng mga hari o mga judges o mga leader ng bansa. Give justice to all men. At kung proteksyon kasi ang pag-uusapan dyan, paano mabibigyan proteksyon na limitado ka? Hindi mo alam kung yung may hawak na baril ay babariling ka, hindi ba? Paano mo bibigyan ng proteksyon yan? Hindi mo alam kung yung kapitbahay mo ay may ginagawa na palang kalukuhan. Paano mo bibigyan ng proteksyon ang lahat ng tao? Mali eh. At wala po sa Biblia yan. Wala. Kasi nga, ay hindi ka naman Diyos eh. Para alam mo lahat ang nangyayari. Hindi ba? Bakit hihingi ka ng proteksyon sa presidente? Hindi ba? Ang gagawin ng presidente, kung nabalitaan niya na maraming pinatay o sa utos ni Duterte ay maraming napatay o maraming naibilanggo katulad ni De Lima o ni Trillanes ay gustong ibilanggo, iyon, bibigyan niya ng justice. Diba? Lalo na kung nag-recant, ganun kay Ragos bago namatay, hindi ba? Si Ragos bago namatay ay nag-recant ng testimony. O yun ang bibigyan ng si De Lima, bibigyan ng justice. Ang susunod po ay kay De La Rosa ay si Estrada. Ay hindi na ako nagtataka kay Estrada kasi ito ay kwan po ito eh. Marami ng kaso ito eh. Sunod-sunod na po ang kaso nito eh. Pati pala sa flood control ngayon, nai-involve ito. At susunod ay si Escudero at susunod ay si Villanueva. Itong tatlo, iisahin ko na ang paliwanag dyan. Ay alam nyo po, ang tao, hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Hindi. Kung magdanakaw na yan, ito po alipin po, ang tao po ay alipin ng kasalanan. Kaya kung nangangalo niya man sila o nagnanakaw sila o pumapatay man sila ng tao, mahirap pong baguhin yan. Ang magbago lang sa tao ay ang Diyos, yung Savior. Man needs a Savior because man is slave of sin. Ngayon, tanungin ko po kayo, hindi ba ito si Estrada? Nabilanggo na ito? Noong napatalsik ang tatay niya? Dalawa sila, nasa bilangguan yan. At nung napulis scam,
Nabilanggo na rin ito eh. Bakit hindi siya nagbago? Yan po ang tanong ko sa inyo, no? Kasi nga, the Bible is true. Man cannot change himself alone. Hindi kaya. Kailangan ang Savior. Kailangan ang Redeemer. Ngayon, ay bakit yung mga sapatos pwedeng baguhin? Pwede yan. Kulambo, pwedeng baguhin yan. Magsuot ka ng barong, o pwede yan. Externally, hindi ba? Pero yung kalooban mo, hindi po. Kaya, mag-ingat po dito sa tatlo, kay Estrada, kay Escudero, kasi mga involved na po ito for the second time around or third time around sa korupsyon. Kaya sila ay hahanap ng paraan yan para ma-save sila. At yan nga, ilalaban nila ngayon si Sara Duterte para maging presidente. Kasi yun lang ang may impunity eh. Nung presidente si Duterte, they act with impunity. Ay, ibig sabihin, walang batas-batas sa kanila. Sila lang ang batas eh. Sila ang masusunod, hindi ba? At yan po ang diktador. Hindi ba? Diktador po yun eh. Hindi ba? Patayin yan, hindi ba? Wala nang litis-litis. Diktador po yan. Susunod po ay si Marcolita. Ay hindi na ako nagtataka dito kay Marcolita kasi nai-involve din pala ito sa mga Biskaya. At malamang pati dyan sa mga pugo, hindi ba? Ay kasi nasa Pampanga din yan, hindi ba? Yung mga pugo dyan, hindi ba? Kaya hindi na ako nagtataka. Talagang kakampiyan kay Sara. Kung sino yung tao na they act with impunity. Si Ligarda ay dakilang kumpo ito eh. Balingbing o kaya ay hindi na ako nagtataka dyan. Ang tawag sa kanya noon pa ay butterfly. Palipat-lipat. At siguro, at marami nang nagsasabi, dahil doon sa anak niya, nai-involve na sa korupsyon, kasi ginawa na niya yan. Ay, oo nga naman. Hindi ba? Yung anak niya ngayon ay putragis, ay napakabata. Hindi naman, bakit bibigyan ng lisensya na siya ang bibili ng mga panel, solar panel, at siya ang magbibinta? Kalukuhan po yan. Ang dapat bigyan nyo ang dapat ang gobyerno o ang Senado o ang Kongreso magbigay ng franchise para sino yung gagawa ng solar panel, hindi yung sino magbibinta. Hindi ba? Pinag-aralan ko yung kanya eh. Ay electrical engineer po ako eh, kaya alam ko yan eh. Bakit bibigyan mo lang ng franchise na magbinta? Di magpapayaman lang yan. Dadaan lahat sa kanya eh. Bibili ka ng solar panel, ay dadaan ka sa kanya. O lahat ng mga maliliit na bibili, dadaan mo na sa kanya. Kasi nasa kanya ang franchise. Kalukuhan yan. Ang bigyan nyo ng franchise, yung magtatayo ng kumpanya para gumawa ng kung generating station yan o solar panel o yung mga gadget na mga solar panel, yun ang bigyan nyo ng prangkisa. Hindi ganyan. Susunod ay yung dalawang Villar, hindi ba? Ay hindi na ako nagtataka kasi ito si Mark Villar na involved ito sa nung naging Secretary of Public Works yan, ay ang dami ding kurakot ang nangyari dyan. At ito pa sa kauna-unahang pagkakataon, malibang kay Kwan, hindi ata engineer din si Kwan eh, si Ibdani eh. Pero may background ng engineering ang mga PMEer. Ay bakit ginawa ito ng Public Works Secretary? Mali eh. Dapat civil engineer at saka top notcher o placer at saka masteral ng nagmaster ng Kwan. Yung ano ba yun? Kalimutan ko na. Pagkatapos ng civil engineer, mayroong masteral eh. Structural engineer. Ayan po ano. Ay kung ganyan kasi na hindi naman sa engineer, lulukuhin lang siya. O kaya kailangan niya ang maraming engineer para bigyan siya ng advice. Pero hindi rin niya maintindihan yan. Kasi hindi niya inaral eh. Ay wala eh.
Di ba? Under kay Duterte po yan, ano? Ngayon, susunod ay si Pia Cayetano. Ay hindi na ako nagtataka dyan kay Pia Cayetano. Dahil kapatid niya, si Alan Peter. Kaya kahit na mali yung ginagawa ni Alan Peter, ang mo sasabihin niya ni Alan Peter, wala pa daw inaristo sa Senado. Ay naandyan si Trillanes, hindi ba? Inaristo yan. O hanggang ngayon, buhay pa sa alaala ng mga tao. Kaya nanluluko lang ito si Alan Peter Sinungaling. At yung nga, ginagamit pang salita ng Diyos. Kaya nilalabanan ko po yan, dyan sa YouTube. Ang bumoto sa hindi pabor ay si Soto, Aquino, Gatchalian, Ontiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Tulfo. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam po, siyam. At dito ako bumili, dito ngayong kila Tulfo. Nanindigan sila. Ayan po, ay talagang ganun po yan, at ito ngayon, yung hindi bumoto, si Subiri at saka si Ejercito, duda na po ako dito. Baka binayaran ito. Pero nga, ito ang idea ko lang dyan, pero hindi ko naman pinipilit. Bilyonaryo po ito si Sara Duterte, bilyonaryo. Kahit paglaanan niya ng 1 bilyon, itong kudita dyan sa Senado, kahit na paglaanan ng 1 milyon, ipagpalagay lang natin na babayad siya ng 100 milyon. Babayad siya sa isang senador. Kaya niya Bakit? Ay hindi na niya bayaran yung 5 yung 5 hardcore. Sino yon? Si Marcos, si Padilla, si Bongo, si De La Rosa, at saka si Marcolita. Hindi niya babayaran yan hawak na niya yan. Kasi nga ay they act with impunity na yan May mga kaso na yan di ba? Ngayon, ang babayaran lang niya, yung mga alanganin. Siguro ipagpalagay natin siyam ang babayaran niya o 7 senador. Hindi ba? At kasama na nga ito si Subiri at saka si Ejercito ng 100 million. O sa siyam, adi 900 million lang. Hindi ba? 900 million, hindi ba? Wala pang 1 bilyon. O kung 7 man ang binayaran niya dyan, ang tansya ko, 7 o siyam yan ay kayang-kaya niya, hindi ba? Kasi bilyonaryo nga At yung mga bilyon naman niya ay nakita na natin na nanggaling lang sa mga drug lord. Kaya wala sa kanya yan. Hindi ba? Pero hindi tatagal yan. Yang komposisyon na yan, dahil nga ang tansya ko dyan, binayaran sila hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Hindi na lalagpas doon. Kung mahihiligin na naman yan, another bayad po yan. Another bayad. Ngayon nga lang ang balita ngayon yung minority ngayon, si Soto at saka si Pangilinan, ay nag-motion na huwag proteksyonan si Bato de la Rosa at hayaan si Bato de la Rosa na sumurrender na sa ICC. Kasi mayroon na palang warrant of arrest adi sumunod na tayo. Hindi ba? Kisa madiskaril ang Senado. Remember hindi tatagal ang Senado diyan kasi international community po ang kalaban Ang kalaban po dito ay yung mga namatayan. Yung mga kaanak ng biktima na pwedeng susugod yan sa Senado. Pwedeng sugudin yan. Yung iba, baka mag-volunteer pa yan para hulihin yan si Bato de la Rosa Mag-volunteer Hindi ba? Paano mong lalabanan yan kung galit na galit ang tao, hindi ba? Pero nga, yan nga binayaran yan para lang tanggalin si Soto. Binayaran sila at palagay ko gumastos ng 1 bilyon si Sara Duterte dyan. Yan ang pakiwari ko o yan ang palagay ko. Pero hindi ko naman
nilalaban yan. Baka lang naman. Ngayon, ay ito po ang Bible verse na isishare ko po sa inyo, ano? Para sabihin ko na mali si Bato de la Rosa dyan, mali si Alan Peter Cayetano, na bibigyan niya ng proteksyon ang isang fugitive o ang isang may kaso sa ICC o ang isang tao na nagtatago na ng 6 months. Bibigyan mo ng kwan dyan, ng sanctuary. Mali po yan. Kasi wala po sa batas yan. Walang ganyan. At hindi gagawa ng batas ang tao na ganyan. Katulad ng sinasabi ko, hindi mo naman alam kung ano yung kung ano yung danger na darating sa tao. O hindi mo alam kung ano ang pinaplano ng tao na gagawin sa kapwa niya tao. Paano mo mapoproteksyonan? Hindi ba? Ang sinasabi lang po ng Diyos o ng Biblia o ang sinasabi nung nanumpa si Marcos, nung nanumpa siya, na alam ko naman nanggaling yan sa Biblia, is to give justice to all men. Give justice to all men. Hindi yun to give protection to all Philippines. Hindi limitado po ang tao Gusto mong protektahan ang 100 million, ay ang sundalo mo lang ay 100,000. Paano yan? Hindi ba? At hindi mo nga alam kung ano ang kalukuhan ng tao. Hindi mo alam Kaya nga, walang batas na ganyan. At walang mandato ang Senado na ganyan, na protektahan. Mayroon siguro yung tradisyon, custom and tradition nila. O kaya, parang agreement nila, sa kanila lang yan gentleman's agreement na proteksyonan natin ang ating mga sarili o ang bawat isa sa atin. Pero hindi po batas yan. O kaya agreement lang nila yan o memorandum lang nila yan doon sa kanila siguro. Ay ano ang ilalaban ng memorandum sa International Court? Hindi ba? Na mismo ang Korte Suprema ay ino-honor ang International Court. Kasi kung hindi nila i-honor yan, ay para nilang sinabi, pag hindi nila i-honor ang International Court, para nilang sinabi, kami Supreme Court, huwag nyo na kaming i-honor. Wala kaming kwentang tao. Parang ganun ang sinasabi nila, Hindi ba? Pero hindi nila gagawin nga yan kasi nga, i-honor ang desisyon ng korte. At nagbigay na nga ng arrest warrant ang korte. Hindi ba? Paano mong purproteksyonan yan? Ang tanong ko po, yung mga supporter ni Alan Peter Cayetano o kay Alan Peter Cayetano, anong batas ang ginagamit mo? Aywan ko, sino? Si Marcolita ata ang nagpahayag na protected custody. Yun ang ginamit nila Ay hindi nga kayo mga pulis. Ang pulis lang ang mayroong ganyang authority. Protective, ano ba yun? Basta proteksyon sa kustodiya. Hindi ba? Pulis lang. Kasi mayroon silang kakayahan at executive sila. Pero dadaan din kung ano yung batas. Hindi ba? Kaya ngayon, ano sa palagay nyo ang mangyayari dito kay Alan Peter Cayetano? Ay pinagtatawanan lang po siya ng international community. At yun nga, nung nakita si Bato na nasubasob doon sa hagdanan, hindi ba, ng Senado, ay ako po ay kabisado ko yung hagdanan dyan kasi 1997, 1998, isa ako sa consultant na nag-manage na i-renovate yan, yung kurbi ng financial building ng GSIS. Kurbi yan Dalawa yung hagdanan na yan, dalawa. Side ng elevator. Maraming elevator pero may dalawang hagdanan. Mataas po yan. Mataas kasi ang second floor Ang session hall kasi nasa second floor. Ang garahe ng mga senador
naandun sa ground floor ng building, ha. Ang mga bisita doon lang sa kabila. Gumawa ata sila ng garayan doon sa kabila doon sa harapan. Pero hindi namin alam yon, ano. Noon wala pa doon. Kung saan-saan lang naggagarahe. Ngayon, pagkagaling niya doon sa sa tansya ko lang, ha, kasi nga kabisado ko Pagkagaling niya ng kotse, gumarahe doon sa garahe, ay aakyat niya ng second floor. Ay mataas yun Mataas ng bahagya Hindi ordinary na isang floor yan Mga 1.5 floor yung kung 10 feet, ay baka nasa 14 feet yan o 13 feet. Doon sa aakyat. Kasi nga, may huhuli na sa kanya. Ang pagkaintindi ko, may huhuli na, ay namatsagan niya siguro, ay tumakbo na siya. At doon nagkanda, subasob siya, doon sa hagdanan na yan. Paakyat doon sa session hall yan, second floor. Ay makitid po yan At bihirang dumadaan dyan. Yung mga ordinaryong tao lang, mga janitor, ganyan, ay pero hindi niya kabisado siguro o matarik nga yan ay nasubasob siya at yung kamay niya, yung kaliwang kamay niya nahampas doon sa staircase ang tawag diyan o doon sa hagdanan. Kaya doon siguro nagkabukol o nasugatan. Yan lang po yan. Pero ang tanong ko po diyan ay bakit siya tumatakbo? Hindi ba? Ay mayroon po nakasulat sa Biblia at naniniwala po ako sa Biblia, the wicked flee or the guilty plea, but the innocent is as bold as the lion. Kung innocent siya, bakit hindi niya harapin ang arrest warrant? Hindi ba? Harapin niya ay yun, tumakbo siya kasi alam niya na kung naandun na sa sanctuary, doon sa session hall, sanctuary kasi yan bawal na siya sigurong dakpin doon. Ay safety na siya at ipagtatanggol na siya ng mga kasamahan niya. May session na pala yun Nung actually, hindi naman siya hinabol yung mga kasamahan niya din yun. Dalawang NBI lang ata ang nakasunod sa kanya malayo pa, mga 3 meters daw ang layo Ganun po yan. Tumakbo dahil guilty yan. Guilty sa konsensya niya. Hindi pa naman guilty sa korte. Guilty lang sa kanyang sarili, sa pag-iisip niya, kaya siya tumakbo. Ngayon, yan ba ang poproteksyonan ni Alan Peter Cayetano? Hindi ba? Ang tanong ko po, yan ba ang poproteksyonan ng Senado? Hindi po. Kaya nga ito sila Soto, gumawa na ng motion na si Bato de la Rosa ay sumuko na. Isuko na niya ang kanyang sarili. Kasi nga, may arrest warrant Hindi ba? Kung lalabanan niya yan, ay delikado po ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang daigdig o sa ibang bansa. Delikado po yan kasi baka sisilanan sila Kasi nga, hindi sumusunod ang Pilipinas sa international law. Pati sa pag-utang, tataasan ang interest niyan. Kasi nga hindi sumusunod o ayaw makipag-coordinate sa International Court of Justice. Hindi ba? Yan po ang nakikita ko dyan. At hindi tatagal po yan si Alan Peter Cayetano dyan. Hindi tatagal yan. Kasi nga, ay natanggap na nila ang bayad At yung bayad, naganap na nila. Hindi ba? Ang susunod dyan ay ito ngayon kay Bato de la Rosa. Ang problema nila, paano nila ngayon proteksyonan si Bato de la Rosa? Ay another bayad yan. Pero kahit na babayaran yan, kahit na, halimbawa, pagmitingan nila, pagbutuhan nila, babayad na naman, ay ganun din Hindi rin mag-giveaway ang international community dyan. Kasi para silang binabastos. Parang hindi nila, yung kapangyarihan nila, parang wala palang kwenta sa Pilipinas, ay gagantihan Maari yung mga OFW natin, mga seaman natin, pauwiin na yan. Ay putis, kayo mga Pilipino kayo, wala kayong batas-batas
Hindi ba? O, sisilanan na yan. Mga nagtatrabaho sa abroad. O, papayagan ba yan ng Senado? O, sige, bahala sila. O, ay ako, US citizen na ako, hindi ako mapapauwi. Pero ay yung mga Filipino citizen po, hindi ba? Sisilanan yan. Ay lalo na yung mga seaman, hindi ba? Yung seaman ay every 6 months ata yan eh. Oh. Hindi ba? Ay baka after 1 year, pauwiin na yan, hindi ba? Kasi nga ayaw sumunod eh. Ng gobyerno natin o ng Senado pala, ng Senado. Ayaw sumunod sa international order, hindi ba? O, nadakpin, hindi ba? Aristuhin si Bato de la Rosa. Ilalaban ba yan ni Alan Peter Cayetano? Palagay ko hindi rin eh. Kasi nga ay opportunista yan eh. O, hindi niya iikwan yan, hindi niya ilalaban yan. Ngayon pa lang halatado na eh. Hindi ba? Wala na siyang pakialam. Bakit? Ay presidente na siya eh. Hindi ba? O, presidente na siya. Ay bakit pa nga ay aywan ko lang pero yan ang nakikita ko diyan. Hindi po stable yan, hindi stable. Yang kudita na yan sa Senado ni Cayetano. Hindi stable yan. Lalo na kung nakita yung mga kaanak ng biktima ay nagbubuluntir na para dakpin diyan sa Senado. Ay hindi tatagal yan Anong ilalaban ng Anong ilalaban ng iilan lang yung naandyan? Baka wala pang isang kumpanya na Marines dyan eh. O, idagdag mo yung mga security nila. Ay kung wala naman sila dyan, wala namang security, wala naman. Kaya nga mag-isa na lang ni Bato dyan. Simple kung umuwi na yung senador, matutulog din yan, hindi ba? Uuwi din ng bahayan, may mga pamilya yan. Mag-isa na lang siya. Wala nang security yung mga Ang ibig kong sabihin, dumadami ang security dyan kasi nga, bawat isang senador may mga security eh. Yun ang nagpapadami dyan. Ganun po yan. At yun nga ang ang sinishare ko po dito sa inyo, ang trabaho po ng presidente is to give justice to all men. Basahin nyo po pag-aralan nyo po yung sinumpaan niya nung nag-sworn siya ng dyan. Is to give justice to all men. Yan po, hindi po to give protection to all men. Hindi po, hindi niya kakayanin yun eh. Yung danger, hindi natin alam yan. Yung darating na mga sakuna, mga plano ng mga tao na pagpatay o paggawa ng mga maling testimonya, hindi natin alam yan. Pero pag nalaman natin, ay pwede nating baliktarin yun para bigyan ng justice yung mga naapi. Iyan po ang trabaho ng presidente. Hindi to give protection. Hindi. Wala yan. At hindi rin gagawin yan. Kasi paano mong bibigyan ng protection ay limitado ka. Hindi ba? Limitado po ang kaalaman ng tao at ang power ng tao. O yung halimbawa, ilan ba ang Pilipino ay 100 million, hindi ba? Ilan ang pulis? 100,000. Paano ang piproteksyonan lahat ang tao? Mali eh. Di ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana wala ng aberya ito. Kanina walang sound eh. At dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.